natin, mga kababayan. Pag-usapan ulit natin yung usapin po ng West Philippine Sea at yung pagtatanggol ni Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan, doon sa Chinese ambassador na kanya pong nakausap. Mga kababayan, di ko alam kung usap lang ba o nagkabayaran. Etong si Marcoleta, pinagmumura, mga kababayan, ng kapatid na si Waldy Carbonell at tinawag na Polpol at meron pang oh. At sorry guys. Naputol ako kay Bato. Pero may pahabol pa pala ako sana doon. Pero mamaya na lang natin yun. Sorry. Ito kasing si Tito Soto, habol ko na lang din. Sabi niyang ganun, kung ako kay Bato, para hindi na siya, mga kababayan, ay wag na lang daw siyang tumanggap ng kanyang sahod. Yun lang naman idadagdag ko. Nabitin ako doon Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kaibigan, ito po ang Kawal Demokrasya. Nagpapabot po sa inyo ng isang pagbati ng lubos na kapayapaan ng loob at ang katiwasayan bilang mga Pilipino. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung pong pakikialam sa atin ng China at kung gaano po kalaki ang suliranin na ito. Ang suliranin po natin ay hindi lamang ang China, kundi mismo ang ating mga kababayan na nagsisilbi pa pong kakampi ng China sa usapin ng West Philippine Sea. That is right, mga kababayan. Tumpak na tumpak, kapatid na Waldy Carbonell. Yun ang problema kasi natin eh. 'Di ba? Hindi tayo nagkakaisa mismong mga kasama natin sa isang institusyon, mga kababayan, na dapat po ay pinoprotektahan nila ang mga kababayan natin, pero ang China pa ang kanilang mas kinakampihan at nagiging spokesperson at tagapagtanggol ng China. 'Di ba? At ang aking po tinutukoy dito ay mga DDS, mga Duterte at mga Marcoleta ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, papayuhan po natin sana si Ginoong Marcoleta at ganoon na rin ang kung sino mang mga maka-Duterte masyado hanggang ngayon na tigilan na nila ang kanilang pagtatraidor sa ating bansa. Pag kayo ay pro-Duterte o pro-Marcoleta at kayo ay kapwa Iglesia ni Cristo ni Marcoleta at pinapayagan ninyo, hindi ninyo pinipigil, therefore binibindisyonan ninyo ang kanilang pagtatraidor sa ating bansa. Kayo ang kaaway ng Kawal ng Demokrasya. Kayo ay kakampi ng China at dapat kayong kundinahin. Lalo tigit pag kayo ay senador o kaya meron po kayong hinahawakan na mataas na posisyon sa gobyerno, congressman kayo, kung ano man kayo. Pagkampi kayo sa China, kumakampi kayo kay Duterte na kumakampi sa China, kayo ang ating pong problema. Kayo ang dapat pong managot sa ating mga susunod na henerasyon. Tumpak. Matatalo po tayo ng China. Hindi dahil sa malakas sila. Sinasabi po ng kasaysayan na noong 12th, 13th century, Pilipino po ang kinatakutan ng China. Sa Korean War, konting Pilipino lumaban sa napakalaming Chinese na lumalaban sa South Korean, sa kakampi ng Amerikano, mga kaibigan. At dahil sa kakampi rin tayo ng Amerikano, nilabanan natin ang mga komunistang inchik sa Korea. At kaya po nagtagumpay at hindi nasakop ang South Korea ng North Korea ay sa kadahilanan na magkasanib na puwersa ng Pilipino at ng Amerika. Huwag po tayo magsisimula sa kaluwagan. Hindi ba rin na pong sabihin nila duwag? Huwag lamang traidor. Huwag ka lamang magsisilbing Marcoleta na sasabihin mong
ikaw ay hindi naniniwalang atin ang West Philippine Sea. Mali yan. Katraidoran yan. At sino mayroong Di ba sinabi pa niya mga kababayan noon na walang West Philippine Sea? Pero ito, mga ka-GPnatics, ay magsisilbing isang dagok, isang sampal kay Rodante Marcoleta. Okay? Mga kababayan, gusto ko lang pong iparinig sa inyo, no? Etong pahayag ni Tariela bago natin pong ituloy etong salaysay or statement ni Waldy Carbonell, mga kababayan. Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na ano at saan ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang karagatang nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na sakop ang 200 nautical miles exclusive economic zone o katumbas ang 370 kilometers mula sa baseline ng Pilipinas. Napapaloob dito ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc at ang Kalayaan Island Group. Noong 2012, ang Administrative Order No. 29 ay pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino upang ipanukala ang malawakang paggamit ng terminong West Philippine Sea. Okay, mga kababayan, kailan yan? Yan ay Administrative Order number 29. Ito ay yung nung 2012. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, there's no such thing as West Philippine Sea, mga kababayan, kasinungalingan yan. That is misleading. Okay? Gamit ng terminong West Philippine Sea upang ipakita na ang Pilipinas ang may sovereign rights sa paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman dito, tulad ng isda, langis at natural gas. At pangalawa, upang ipahayag... Okay, wait lang. Sabi ni Gabriel Nunez, wag mo kaming idamay, Mr. Carbonell, mga iglesia ni Cristo. Hindi. Hindi mo na-gets, Gabriel Nunez. Ang sabi ni Waldy Carbonell, lahat ng mga iglesia ni Cristo na naniniwala kay Marcoleta, yun ang sinasabi niya. Okay? Hindi yung mga member lang ng iglesia ni Cristo. Magkaiba yun. Kasi, syempre, hati-hati yan eh. Mayroong mga naniniwala kay Rodante Marcoleta. Merong hindi naniniwala. Okay? So, ang sinasabi niya, lahat ng kumakampi na iglesia ni Cristo na naniniwala kay Marcoleta, mga gunggong. Yun ang sinasabi niya. Para malinaw lang. Gusto ko lang linawin. Baka ma-misinterpret nyo. Sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Noong nakaraang Nobyembre, pinirmahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa pool. There's no such thing as West Philippine Sea. Saan nang galing yun? Abogado ka pa naman. Talagang mawawala sa utak mo kapag My God. pagtuta. Ganun talaga. mayroong karapatan na magsabi sa iyo na ikaw ay maging tagapagsalita ng Pilipinas at sumarap sa ambassador ng China at sabihin mong dapat pag-usapan natin kung ano makakabuti sa atin. Oo. At saka mga kababayan, tingnan nyo ha. Kung isipin mo ba naman, si Pulong humarap din doon sa si Marcoleta humarap doon. Dapat hindi sila ang humarap. DFA, tagapagsalita dapat, mga kababayan. At itong si J. Tariela, dapat sila ang nakikipag-usap. Sila yung nakikipag-ugnayan. At mismong Department of National Defense ay
kinukundina yung sinasabi yung paninira ng China sa gobyerno natin. How come this senator, mga kababayan, na sabi niya magaling siya, ay siya pa yung nagmimistulang spokesperson nila? At ipinagtatanggol at tila, mga kababayan, ang gusto niya lang mangyari, wag kawawain ng China. Sino bang kinakawawa? Pag tayo mag-uusap tungkol sa ano makakasama sa ating relasyon, ano makakabuti sa ating relasyon kundi isuko natin ang Pilipinas, sundin si Duterte na tayo ay maging probinsya na lamang ng China. Hindi po tayo papayag yan. Hindi papayag kawal ng demokrasya. Magkatagpasan ng tayo ng daig. Hindi po tayo papayag yan. Hindi tayo magpapapi. Hindi po tayo magmumukhang sinto-sinto. Hindi po natin dapat payagan na meron pang mga Marcoletang kumakalat-kalat sa Senado. Dapat yan itiwalag. Itiwalag po yan pareho ng pagtitiwalag ng Iglesia ni Cristo sa kanyang sariling ina. Tinitiwalag niya kanyang sariling kapatid, si Ka-Anghel Manalo. Tinitiwalag niya, mga kaibigan. Ito, dapat itiwalag natin, ito si Marcoleta, dapat itiwalag natin ang lahat ng mga iglesia na kumakampi kay Duterte, therefore kumakampi sa China. Abay, nanonood po ako ng pagsasagutan ni Risa Ontiveros at ni Marcoleta. Nakakahiya. Oo, yung sinasabi pa nila, eto pa matindi dyan, na kapatid na Waldy. Yung sinasabi nila na member daw ng NMA, di ba? Ayoko talaga sabihin yan buo. Yung NMA, di ba? Yun pa yung nagtatanggol sa Pilipinas. At yung nagsasabi na sila daw ay makabayan, sila yung nagtatanggol sa China. Oh, di ba kakahiya? My God. Oh. Nakasuka itong si Marcoleta. Dapat ikahiya ito ng lahing Pilipino. Dapat ipagbalaki siya ng China. Doon na siya sa China dapat magsenador. Huwag na dito sa atin. Kaya nga po itong si Marcoleta na ito, hindi lang ito kakasa. Pero paglalaban lamang ito gusto kong hamunin to ng public debate sa Plaza Miranda. Huwag sa istasyon ng Net25 o dyan sa SMNI station, sapagkat yan ay pro-Kibuloy, yung isa naman ay network ng China ng Iglesia ni Cristo, yung Net25. Net25. Diyan tayo sa Plaza Miranda, YouTube channel, Facebook, at saka kung sino man libre na non-aligned radio station, pari ng DWBL, DZME, at kung sino pang hindi hawak na mga inchik na istasyon. Ayan po ang magko-cover sa atin. And so, yan po ang ating pong ipakalat po ninyo ito para makarating po sa kanya, makarating sa mga inchik, makarating kay Commodore Tariela. Si Commodore Tariela, tama po ang kanyang paninindigan na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. At saka walang takot si Commodore Tariela. Despite mga kababayan ng paninira sa kanya, na pagdidegrade sa kanya, pambibilittle sa kanya, at pagsira sa kanyang credibility, patuloy na lumalaban, di ba? Silang dalawa ni Gibo Teodoro, di ba? Pero yung sa DFA, wala mga kababayan, tikom ang bibig. Mukhang hindi ko alam pero sorry nagtataka lang ako, dapat DFA ang pumupronta pero walang sariling boses. It appears to me, mga kababayan, parang kampi rin ba kayo kay Marcoleta? Kasi kayo ang sinasandalan ni Marcoleta na kayo daw ay against sa mga sinasabi ni Tariela. Oh. At hindi po yan katang-isip lamang pareho na sinasabi ni Marco. Ay, napansin nyo ba? Nakapanggera ang bandila ni Kawaldi, nakabaliktad. Oo. Mga kababayan, na yung red ay nasa taas, di ba? Oo. At hindi po tama na tayo ay dapat makipag-away din sa Vietnam sapagkat di umano
Ang Vietnam ay may claim din sa West Philippine Sea. Malaysia may claim din. Andun na ako. Pero meron ng desisyon. Ang United Nations nagsasabing atin ang West Philippine Sea. Eh sino naman ang nagsasabing hindi atin at dati basura yung desisyon na yan? Si Digong Duterte at ngayon si Marcoleta. Oo, sinabi pa ni Marcoleta na hanggang ngayon daw ay hindi pa, mga kababayan, nalolocate yung tamang location talaga nung sinasabi na yung kiniklaim daw natin na 200 miles nautical exclusive economic zone, di ba? Parang gago. Sorry guys, talagang mapapamura ka na lang talaga dito kay Marcoleta. Talagang madaming mga maraming sinasabi na mga misinformation. Eh bakit magsasabi ang UNCLOS, mga kababayan, 'di ba? Nang hindi sila certain doon sa kiniklaim natin na 200 nautical miles exclusive economic zone, which is inaward sa atin 'yun. 'Di ba? Kaya nga naglabas ng tawag dito, mga kababayan, yung 21 of 2012. Oh, si Pinoy noon. Tapos pinagtibay pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung sinasabi nila? Nawala daw kasi hindi daw certain, hindi malaman kung saan ba talaga yung location noon. Parang timang. Kaya nga po, sa mga Duterte at mga China, gagawin nilang lahat upang mapatalsik si Bongbong Marcos bago mag-2028. Bagamat sa 2028, ay nakakasiguro na si Sara sapagkat babakapan siya ng China, mas nakakasiguro po siya na pagka buhay pa si Digong Duterte at si Bongbong Marcos ay mai-impeach, mas siguro ang papalit sa kanya, magiging presidente natin agad-agad at tayo magiging probinsya agad ng China, ang papalit kay Sure Bongbong yun. Marcos ay si Sara Duterte bilang constitutional successor, bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Kala ninyo magiging presidente natin, sira ulo, mamamatay tao, drug lord. Kaya po kailangan ma-impeach yan para mabuksan at mailatag yung mga ebidensya na siya ay tumatanggap ng pera sa Pogo, siya ay tumatanggap ng pera sa drug lord, siya ay tumatanggap ng pera sa mga sindikatong insik na pareho nila Alan Lim, Michael Yang, Richard Lim, at mga sindikato pang insik, mga kaibigan, na kabarkada, kasamahan ni Pulong Duterte bilang triad member o pinakamalaking organisasyon, sindikato ng mga drug lord. Kaawa-awang bansa ito pag hindi po natin paglaban. Kaya nga po yung nagsasabing ang mga Duterte ay malaki ang utang na loob daw ng mga Bisaya sapagkat may nag-comment po sa aking post. Ang sabi niya, malaki, mahal namin si Duterte sapagkat binigyan kami ng tulay dito sa Cebu. Ikaw, Carbonel, ano na ibigay mo? Ano na iambag mo sa amin? Mga kaibigan, wala po ko sa posisyon para magbigay ng tulay. Wala rin sa posisyon si Duterte para magbigay ng tulay. Ang tulay na yan, mga kaibigan, ay galing sa batas ng isang congressman at ang nagbayad po niyan ay ang taong bayan. Pera po ng Pilipino yang ibinuwis na pinambayad sa tulay na yan. Hindi ang galing kay Duterte. At pag sinasabi ninyong ano na yung ambag ko, wala po ko na ambag na tulay. Meron po tayo na ambag. At yan ay ang katarungan, dignidad ng mga Pilipino sa sarili niyang bansa. Tama, mga kababayan. At ang katarungan, dignidad, yan ay hindi po yan mabibili.
mas masahol pa yan, mga kababayan, kung kukumpara mo ito sa pera. Aanihin mo pa yung mayroon ka na itulong na tulay. Pero ang loob mo naman, gusto mo, kapalit ng pagbibigay ng tulay, halimbawa, mga kababayan, ipapalitan mo to ng utang na loob na magpapasakop ka kahit anong gawin ng China na pambubuli sa Pilipinas at gusto mo pang maging probinsya. Di ba nakakahiya yun? Na hindi mo man lamang ipaglaban ang sariling atin? Na ang international community, ang UNCLOS, ay inaward po sa atin, mga kababayan, na tayo ang kinikilala na may-ari. Oh. Sabi nga dito ni sabi ni Attorney Ibanez, mga kababayan, parang yan parang isang magkapitbahay. Sabi ni Marcoleta ay kaibiganin mo yung kapitbahay mo kasi mayaman yan. Sobrang yaman. Baka magamit, maging kaibigan mo, mapakinabangan mo banda sa huli. Kaya lang yung kapitbahay mo, ang style ay binubuli ka. 'Di ba? Pumasok doon sa teritoryo mo, sa bakuran mo, nanguha na nga ng mga mangga mo, pinakikialaman yung gamit mo. Tapos, mga kababayan, nung sinita mo, sila pa ang galit, ikaw pa ang pinapalayas. 'Di ba? Gusto mo bang maging kaibigan, yun ang bubuli sa'yo at nagnanakaw sa sarili mong teritoryo? Katarantaduhan yun, di ba? Katarantaduhan yun. Tama naman yung sinabi ni Atty. Ibanez Sinong gusto na makipagkaibigan sa mga taong nambubuli sa'yo? Di ba? Na mismong bakuran mo, mismong kagamitan mo, pag-aari mo, inaagaw na nga, gusto palayasin ka pa sa sarili mong teritoryo at hindi ka na makapasok doon. Does it make sense, guys? Yung sinasabi ni Atty. Ibanez? Hindi naman tayo nakikipag-away Ang inaano natin, pinoprotektahan natin yung sariling atin, ipinaglalaban natin yung sariling atin. Oh. Ang bagko ay ang pakikipaglaban para sa katotohanan, paglaban ang katarungan at paglaban ang kasarinlan ng ating bansa. Yan ang aking ambag. Ikaw, ano ang ambag mo? Ano nga naman kasi ambag ninyo, mga DDS? Imbis na kampihan nyo ang sariling atin, ipagtanggol nyo, wala. Sinunod nyo na si Marcoleta. Kasi sabi, palag ng palag. Kasi ganito ang mga narrative ng DDS, palag ng palag. Hindi naman natin kaya makipagsabayan. Water cannon lang, di makabili. Ay, gano'n ang mga narrative. Mga kababayan, sabi nyo umiwas. Sabi ng mga DDS, umiwas makipaglaban sa China. Tapos gusto nyo makipag-water cannon? Hindi yan patatalo, hindi yan padadaig. Siyempre, mauuwi yan. Baka mamaya, mga kababayan, kung civilian in nature lang, dahil Coast Guard, baka mamaya maging gray ship na yan. Di ba?